dito po sa isang particular na bill na hawak ko ngayon, itong Benguet Electric Cooperative, no, ang kanya pong value-added tax ay generation VAT, transmission VAT, transmission AS VAT, system loss VAT, distribution VAT. Ano ho itong transmission AS VAT? Bakit iba pa siya sa transmission VAT? Ito po kasing transmission charge natin ngayon, nahati yan doon sa ating ibinabayad sa NGCP at meron din component yan ng pambayad naman doon sa binili o pinrocure ng NGCP na ancillary services. Ang ancillary services, ito naman ay mga generation capacities na kakailanganin ng NGCP as a system operator para at every given hour or minute ay nababalanse niya yung supply at demand. So meron siyang reserve din na itong ancillary, kumbaga, reserve supply. Opo, ito yung reserves na kinukuha ng NGCP para ma-maintain niya yung seguridad ng grid, nababalanse niya sa tuwing nagbabago-bago ang demand ay mayroon din na kaukulang natatawag na planta para matugunan yung pagbabago sa demand. Pero dito po sa Benguet bill, maliban dito po sa transmission AS VAT, meron pa siyang ancillary charge, ha? Opo. Ito po nga po yung papunta sa mga planta ng kuryente. Okay. So ngayon po, sir, ang pinag-uusapan, di ba value-added tax, no? Ito po ay tax mo doon sa produkto na iyong kinonsumo, di po ba? Opo, tama Okay. po. So ang logic dito ay ang pinag-uusapan natin produkto, kuryente. Opo. Okay. So kung yung kuryente binili mo, kinonsumo mo, bumili ka ng kuryente galing sa generator, pinatawang ka ng value-added tax. Dumaan sa NGCP, pinatawang ka ng value-added tax. Dumaan doon sa distributor, pinatawang ka ng value-added tax. Pati yung system loss, may value-added tax. Itong taxation na ito, sino may gawa nito? Nasa Kongreso din po yung desisyon ng pagkakaroon ng VAT sa ating kuryente. Meaning, kuryente from the generation all the way dito po sa distribution. Opo, tama po. Kasi dati nung nagsimula IPIRA, wala namang VAT ang kuryente. Tapos napasama lang siya doon sa expanded VAT. Okay, doon sa expanded VAT ho na ipinanukala sa Kongreso na inaprubahan naman po ng Kongreso. Opo, tama po. In other words, ito pong katakot-takot na VAT, no, na ilang pong VAT charges sa atin ay gawa ng Philippine Congress. Opo, nasa batas po siya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.